Okay, let's pray. God, in the name of Jesus, give us a fresh understanding of your word, that we may honor you. And as we honor you, Lord, the joy of the Lord is our strength. And we can live life forward and know that we will succeed kasi kasama ka namin. In Jesus' name. Amen. Alright. May story ng isang babaeng medyo malungkot. So, bumili siya ng parrot sa pet shop. I don't know if you've heard of the story. Nung inuwi niya, thinking na yung parrot na niya is a talking parrot. Pag uwi niya, about 2 days after, hindi pa rin nagsasalita. Binalik niya sa owner sa pet shop. Sabi niya, hindi nagsasalita yung parrot. Ay, nakalimutan kong sabihin, bumili ka ba ng mirror? Nung binili mo yung, ay hindi, mirror. Bumili ka ng salamin. So, ginawa mo, bumili ng salamin, inuwi-uli yung parrot. 2 days after, hindi pa rin nagsasalita yung parrot. Binalik niya uli. Sabi niya, hindi pa rin nagsasalita. Oh, kasama yung yung hagdanan, bumili ka ba? Hindi, ay kinakaliksa, alam mo yung parrot, gusto niya nakikita, tapos naglalakad yan, magsasalita yan. Binili niya yung hagdanan, inuwi niya uli yung parrot. 2 days after, hindi pa rin nagsasalita. 6 days na eh. Binalik niya, sabi niya, sir, wala pa rin salita, hindi nagsasalita. Naku, last na lang. Dapat bumili ka ng swing. Kasi yung parrot, pagka nagsiswing, lalakad, kita yung sarili niya, magsasalita yan. Bumili siya. Pag uwi niya, supposed to masaya na siya. 2 days after, ilang araw na yun? 8 days na ata, 8 days. Hindi pa rin nagsasalita yung parrot, namatay yung parrot. Binalik niya sa tindahan. Sabi niya, sir, yung parrot namatay. Ha? Naku, oo nga, hindi nagsalita. Ha? Pero meron ba siyang sinabi bago siya namatay? Oo. Ang sabi niya, may pagkain ba? Ibig sabihin, nauna yung mga salamin, at hagdanan, at swing, nakakalimutan yung pinakamahalaga, yung pagkain. Namatay sa gutom. Alright? Sometimes in life, pag hindi natin binigyan pansin yung una, may mga nangyayari na hindi dapat naroon. Parang may asawa ka, pero meron kang number 2, may kabit, awa yun. Dahil yung number 1, hindi na siya number kasi meron ka ng iba pa. Alright? And we have to understand, pagka ang main thing, hindi main thing ng main thing, hindi siya importante, napakalaking problema ang mangyayari sa atin. Gusto kong bigyan pansin yun sa ating lahat, ang kalagaan nito. First ba siya? O okay lang? Pagka hindi clear sa'yo ang focus, wala kang focus, wala kang target in life, wala kang goal, wala kang aim, wala kang purpose, ang laking problema nun. Because kung wala kang target, focus, aim, purpose, lahat, pagkakaabalahan mo, minsan yung lahat, hindi mahalaga. At pagka hindi mahalaga, ang nabigyan mo ng pansin, aandar ang buhay, hindi naman hihinto ang relos para hintayin ka. It moves on, and sometimes, we have missed great opportunities of life because hindi natin binigyan pansin ang mahalaga, ang importante, ang number 1. Alright? Pagka hindi mo binigyan pansin ang importante, ang mahalaga, ano nangyari? Windang ka, windang. Bahala na guy. Bahala na boy. Inuulit ko, sana kung hihinto nga ang panahon, but you end up in life, okay na yan, pero doon sa dulo, sabi mo, but this is not the life I want. Hindi ito inisip ko, hindi ito, bakit ganun nangyari ito? Okay. Hindi mo pinahalaga ng mahalaga, ba't mo naman pahalaga ng mahalaga, hindi mo pinahalagahan ng mahalaga? I mean, okay lang, you're very indifferent, di ka nagdipasya, wala kang focus, nadala ka ng matrix of social media, kung ano uso. So you were not able to give an emphasis on what should be emphasized. Kaya gusto kong bigyan nyo ng pansin, mga kapatid, ang sinabi ng Panginoon. Alam mo sa Bible, meron siyang binigay na utos eh. May 10 comment, may number 1. Yung number 1, mahalaga. At pagka ito ay hindi mo nagawa, yung number 1, windang ang buhay mo.
Okay, ang utos, the commandments of God, ay binigay hindi para bantayan ka at tanggalin ka ng freedom. The law, the command was given to protect you sa mga impending dangers, sa mga na-trap, sa mga malagiging problema, kaya may batas. Hindi para nire-restrict ka, but to give you happiness so that you may enjoy life. Kaya pag if you do not obey the commands, nakukuwawa ka naman. Kaya maraming awayan, demandahan, saksakan, patayan, maraming gulo because we don't have a heart that wants to obey the law, the rule. Kaya sa Bible, sa 10 Commandments, yung number 1 na command, sa Exodus chapter 20, yung number 1, bibigyan natin ng pansin. Kasi kinakailangan siya yung ating number 1. Sa yung ating priority. Ito sabi ng Bible sa Pinoy version, huwag kang magwo-worship ng ibang Diyos except sa akin. Sabihin niya, ako number 1. You know, dito mapapansin mo, no, God is the creator kasi siya ang nag-create. At dahil siya ang nag-create, alam niya yung ating biases, prejudices, idiosyncrasies, yung mga gusto mo, yung killing mo, yung nilagay sa'yo. And so God is going to give you the command because He wants your happiness. So, number 1, unahin mo siya. So, God is a God of relationship. He wants to let you know that I am God, the Creator. I'm your Father, and I want the best for you. Grabe, no? And relationship is very important. Di ba? Relationship, relate. Pag hindi ka marunong mag-relate, makipagkapwa-tao, makipagkaibigan, makisama, pwedeng gawin mo yun, pero ang ending nun, ang lungkot mo. Ang lungkot mo. May kulang. Especially today, in the barrage of social media, yung screen time ng mga tao is more than 7 hours a day. Minimum. May mga pamilya ngayon, di ba? Pag bata pa lang yung bata, meron na siyang iPad. So, that is damaging the neurons, the mind, and social interactions. Kaya marami silang like sa social media, pero hindi sila marunong makipag-relate sa kapwa-tao. They are most connected, but most lonely. And if they're lonely, hindi ka marunong makipag-relate, you will be unhappy. And if you are unhappy, ang dami ng pwedeng mangyari ron. Ang dami ng sul-sul ang demonyo. So God is saying, I am first because I love you, because I create you. Alam mo, God is God. Whether you like it or not. At hindi siya nag-a-apply ng job para maging God. God siya sa ayaw mo at sa gusto. So, dapat maintindihan natin ito. And as Christians, tayo na mga Kristiyano, we're not people who are katulad ng Gentiles na nagwo-worry na para bang wala siyang tatay na mamahala sa kanya. Ba't nga hindi siya mag-worry? Wala naman talaga siyang tatay. Hindi naman niya mahal ang Diyos. Napipilitan nga lang magsimba. Pero hindi kayo kasi napilit kayo eh. Okay, hindi ko. Di ba? Kaya ang aking thesis is very simple. Thank God that you're coming. Thank God, I tell you. Mas madaling mag-Boracay, mag-El Nido, matulog, manood ng Netflix. Pwede, but you choose to come. As a pastor, hindi ako yung dapat I know sometimes, sa dami ng pwede nating pagkakaabalahan. To come to church, that's a good point. That's a good point. So, wag kang magwo-worship ng iba except sa akin. Kaya sa Luke 10, verse 27, sabi ng Lord, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip. At mahalin mo ang kapwa mo gaya ng pagmamahal mo sarili. So you can only enjoy life when you are obeying the full command of God. Bakit? Para nga sa atin yun eh. So God is saying, anak, I will bless you. Anak, walang mangyayari sa'yo. Ipoprovide ko pangangailangan mo. I will protect you from the dangers sa mga bitag ng kaaway. If you love me with all of your heart, mind, nag-iisip ka, your soul, yung passion mo, and your strength.
So God is a God of relationship. He is our God, He is our Father, and He wants your happiness. So when we put God first in our lives, when we make Jesus priority, He blesses us. Oh, how good a life that is blessed by God. Now, hindi porke nag-church ka, nag-Christian ka, doesn't mean you really love God. Baka nasama ka lang, o lagi may pangako, sumama ka lang sa akin, magja-Jollibee tayo. Diba? Or, andun si girlfriend, naroon sa pakinabang, naroon yung business partner. There are many reasons why we go to church. But for the Christians who love God, non-negotiable na yun, I will go to church because God wants me to be there. Paano natin malalaman siya ang first sa buhay natin? Paano natin malalaman na talagang hindi tayo nagwo-worship ng iba? Idol ang ibig sabihin nun, o may mas mahalaga, may number one. How do we know that siya ang first sa buhay natin? How do we know? Alam mo, para yung kotse. Di ba? Ang kotse daw ay isang larawan ng buhay ng isang tao. Di ba? Kung ano yung nasa loob ng kotse, nagpapakita kung sino. Kaya, ang Kristiyani daw ay parang kotse. Di ba? Si Christ nandun sa kotse. Di ba? Pag wala si Christ sa kotse, sa buhay mo, hindi ka Christian. Maliwanag? Pag wala si Christ sa buhay mo, hindi ka Christian. Ito, tanong, sabi mo si Christ nasa kotse, nasaan? Hindi makita. Yung pala, ikaw yung Kristiyano na pag-araw ng linggo, pupunta ka sa simbahan, tapos binubuksan mo yung likod ng kotse, sa trunk, Lord, labas ka na. Mag-worship tayo. Diga. So for 1 hour, you're worshiping the Lord. Di ba? Wow! Si Lord naroon, hindi nga lang makita. Pagkatapos ng service, worship, balik kayo doon. Lord, pasok. Diyan ka lang, Lord. At least you are in my car. Pero meron naman mga tao, nandun si Christ, talagang kita si Christ sa backseat. Passenger. Passenger siya. Pero wala siyang pakialam kung saan ka pupunta kasi ikaw nagda-drive eh. Passenger lang siya. Sabi nung iba, ako hindi. Siya ay naroon mismo sa tabi. Wow, nandun si Lord. Hindi na siya passenger sa likod. Nasa harap na siya. Wow! Kaya lang, hindi pa rin siya driver. Alam mo yung mga driver, pag kami nag-drive na iba, yung bang mabilis biglang, hindi ka naman, wala ka naman pedal, pero ikaw napapabreak ka. Halimbawa, si Jesus ang nagda-drive. Sabi mo, kaya lang ikaw ay backseat driver. Lumiko si Jesus, dadaan tayo sa daan ng pagpapatawad. Pero wala kang magawa, nagda-drive siya. Mami, kumana naman. Oh, saan ka pupunta, Lord? Dadaan tayo dun sa lugar ng generosity. Ayaw kong magbigay. Ano ba yan, Lord? But, is He first? Siya ba talaga ang wino-worship natin with all of our hearts? Alam niyo, madalas ko sabihin, nagpupunta na rin kayo sa church, sasabihin ko na yung totoo. Kasi, sabi na kasi ng Bible, pagka ang pangalan mo ang di nakasulat sa aklat ng buhay, miski lumaki ka na sa, miski nga pastor ka eh. Pero ang dami mong sama ng loob, ang dami mong tampo. Hindi ka marunong magpatawad. Issue mo pa rin ang importante. Ang sabi ng Bible, Revelations 20 verse 15, if your name is not found written in the book of life, tatapon ka sa dagat-dagatang apoy. Kung ako pastor nyo, utang na loob ko sa inyo, nasabihin ng totoo. Baka kamayan tayo ng kamay, pastor, tuwan-tuwa ako sa message mo, hindi ka naman sumusunod. Tapos pagdating dun sa, kung merong pintuan si Pedro, hindi ka pala papasok. Gagamitin natin yung salitang first. How do you spell first? F-I-R-S-T. Para maliwanag. This message is so far, I've heard this, study this, inimay-himay ko, but this is so good, so good. Alright? So, what do you mean first? F. Say F, number one. Unang-una, finances. Alam mo sabi ng Bible, sa Deuteronomy chapter 8, pag niligtas ka ni Lord, tiyak, pagpapalain ka ng rumaragasa. Kaya nga ang hamon sa atin sa binasa natin kanina, sa Lucas, pagsikapin mong unahin ang paghahari niya, siya yung maging number one. At lahat ng pangangailangan mo, ipoprovide ko. So sa Deuteronomy, sabi ng Bible, siguraduhin yung hindi nyo kakalimutan si Lord
na inyong Diyos. Para magawa nyo ito, lagi nyong sundin ang mga utos, rules and instructions nyo na ibinibigay ko sa inyo. Pag masagana na kayo, God is implying, pag sumunod ka, sasagana ka. At nakatira na sa magandang bahay na itinayo ninyo. At dumami na ang mga alaga nyong baka, kambing, tupa, pati na silver and gold, at lahat ng meron kayo. Look at what God is saying. Huwag kayong maging mayabang. At kalimutan si Lord na inyong Diyos. Siya ang nagligtas sa inyo sa pagiging alipin. Walang iya ka naman dati, di ba? Sira ulo mo, babaero ka, lasinggera ka, chismosa ka. Lahat tayo yon. Di ba? Ang gulo ng buhay natin, hiwalay, kami sama-sama na di natin alam. Parang, pero nung niligtas ka ng Lord, wow, guminhawa yung buhay mo. At paginhawa pa. Miski hindi pa gano'ng maginhawa, sumunod ka lang, giginhawa ka, amen. Siya ang nag-guide sa inyo sa malawak at mapanganib na desert, puno ng mga makamandag na ahas at scorpion. Yan ang mundong ginagalawan natin. Mapanirang puri. Oo, pero walang ya. Oo, pero lukohin ka. Yan, dapat maingat ka. Doon sa tuyong lugar na walang tubig, binigyan kayo ng tubig na nagmumula sa matigas na bato. Grabe, bato lumabas ang tubig, himala. Miski mukhang bato, mukhang disyerto, pag nandyan ang Diyos, himala ang mangyayari. Pinakain na kayo ng mana. Hindi mo nahintay magmana ka, may mana ka na. Yun ay pagkain na binigay ng Panginoon nung panahon na nasa disyerto sila, di sila makapagluto, wala silang pagkain. Bumabaksak yung mga mana mula sa langit. Every day. At huwag kang mag-ipon. Kasi pag inipon mo, bukas may amag na. Kaya hindi ka dapat maging sigurista. Siguristo ka lang kay Lord. Miski ubos na ngayon, huwag kang mag-alala, bukas, nandyan pa rin ang Lord. Binigyan niya kayo ng pagsubok. Para maturuan kayong maging humble. Pagpakumbaba ka. May mga pagsubok, hindi yan para sirain ka, para matuto ka pa. Magsipag ka pa. Lahat yan ay para sa ikabubusi, the goodness of God. For you, hindi kay Lord. Di naman, wala na siyang pakikinabangan dun. Meron na siya ng lahat nun. But it's for you. Sabi mo, for you. Mo para sa akin. Grabe talaga sila. Look at verse 17, 17. Mag-ingat kayo, huwag ninyong isiping naging mayaman kayo dahil sa sarili ninyong lakas at kakayanan. Tandaan nyo na si Lord, ang inyong Diyos, ang nagbibigay sa inyo ng lakas para umasenso. Kung magyabang, tangganin lang Lord ng hininga mo, patay ka. Gusto ko yumaman. Okay, sabi mo, bibigyan kita ng yaman, 20 million, pero patay ka bukas. Anong ascension ng 20 million? Then you die. Life, kaya sabi doon sa binasa natin sa Lucas, life is better than anything in the world. Mas higit ka kesa sa mga hinihiling mo, yung buhay mahigit. Tandaan nyo, tama na ba? Lord, ang nagbibigay sa inyo ng kalakas para umasenso kasi tapat siya sa kasunduan niya sa mga ancestors nyo. God is a covenant-keeping God. Kumbaga sa batas, yan ang nagkasunduan. The papers, yung salita is not good. Ang sinusundan, nasa ng papel? Nasa ng titulo? Nasa ng pinirmahan? Kasi nga, wala nang ganong arrive ang ating mga salita. Wala nang palabra de honor. Kaya kinakailangan laging merong first, si Lord. So, naalala ko yung kwento ko kanina, yung isang babae na nagmamadali, kasakay siya ng aeroplano, pag check-in niya, meron palang time pa. So, ginawa niya, kawan niya yung boarding pass, bumili muna siya ng donut, tapos naganap siya ng silya at lamesa, nakakita ng silya at lamesa, halos puno na, pero merong lalaki na upo, medyo malayo naman, doon siya umupo. Tapos yung kanyang coat, yung kanyang bag, nilagay niya ron. Tapos, maya-maya, kinuha niya yung babas niya, tapos kumuha siya ng donut. Pero napansin niya, yung mamang nasa tapat niya, kumuha rin ng donut. Sabi niya, napakang klaseng taong ito. Kumukuha ng hindi naman kanya. Hindi naman siya magalit kasi baka si terorista eh. Kaya ginawa niya, kinuha niya yung supot, nilagay niya sa tabi niya. At inurong niya sabi, at nakaganon siya. Yung mama nakatingin lang, ngimiti pa nga eh. Sabi, kumain uli siya ng donut. Maya-maya, yung mama, kinuha uli yung supot, kumuha ng donut, tsaka ibanilig. Sabi, napakang klaseng tao ito. Di ba? Kinukuha ang donut ko. Nung narinig niya yung pangalan niya, flight
blah, 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 is ready, boarding now. So, punta siya. Kinuha yung kanyang coat, kinuha niya yung bag niya. Pag angat niya ng bag niya, nakita niya yung donut niya. Yung kinakain pala niyang donut nung mama. Akala niya yung mama may kinukuha sa kanya. Hindi niya alam yung mama, generous na nagbibigay sa kanya. Ang Diyos, generous. Yung donut ng babae at donut ng lalaki at lahat ng donut natin, kay Lord galing yon. God is a giver. He's a generous God. Kaya nga, when you obey the Lord, hindi siya kumukuha sa iyo. Pag inuna mo sa iyong pananalapi, God will see to it that He will also bless you. Yun ang pangako niya. Kaya when we give our tithes, our offerings, walang kinukuha si Lord sa iyo. Kunyari, may 10 donut ka. Tawag nila doon, secular donut. Pero may nagbigay ka ng isang donut kay Lord, naging sacred yung isa. Kasi for the Lord eh. Pati yung siyam, ibibless ng Lord, magiging sacred ang lahat ng iyong ari-arian. Kasi binigay mo kay Lord. Amen. Wala kang talo pagkasama si Lord. So number 1, finance. Number 2, I. Ano yung I? Interest. Ano ang iyong mga interest? Nung ginugol ko interest sa Tagalog, ano yung mga libangan mo? Ano yung hilig mo? Di ba? Ano yung interest sa buhay? Ano yung nagpapasaya sa'yo? Ano yung pag ginagawa mo, excited na excited? Ano yung talagang gumigising ka ng umaga para doon? Ano yung talagang nagbibigay ka panahon? Ano yung interest mo? Si Lord? Bakit pag nasa basketball ka, o concert, o ano man ang ginagawa mo, grabe, excited ka, yeah, wow, nananalo kami. Pagdating sa church, magtaas lang ng kamay, parang, panatiko yung mga yung panatiko. Pag sa sport fans, pag sa church nagtaas kami, parang, I love you, Lord. Ano ba naman yung mga napaka-panatik? Aba, hindi naman panatiko ako for the Lord. At least for the Lord, ikaw, saan ka panatiko? Sa babae? Sa pera? Sa yabang? Sa sugal? Sa bisyo? Is God number 1 sa mga interest mo? Sa kinalilibangan mo, sa mga binibigyan mo ng pansin. Anong hilig meron ka? What's your interest, mga kapatid? What's your interest? Ang interest ko is the church. I want to talk about Jesus. Hindi ako nahihiya. Ba't ka mahihiya? Yung mga walang yan, hindi nahihiya. Ikaw pa. Alright? So very important. F, ano yung F? Finance. I, interest, hilig, kinahihiligan, mga libangan. R, God must be first in all of our relationships. Kaya nga di ba, last Sunday, tinuro sa atin, do not be equally yoked with unbeliever. Unbeliever na nakisama ka pa. Kaya ang problema mo sa bahay, hindi ka makapag-pray, hindi ka makapag-bigay, hindi ka makapag-worship, ayaw ng asawa mo, o kaibigan mo, o boyfriend mo. Boyfriend pa lang kita, pinagbabawalan ko mo sambahin ng Diyos na naglikha sa akin. Eh kasi nga, nakisama ka sa hindi Christian. Hindi ibig sabihin hindi ka makikisama sa iba. Hindi, makikisama kasi pag nagtatrabaho ka, may kasama ka iba. Pero yung interest mo, yung relasyon mo, number 1 lagi si Jesus. Amen? Kaya nga ito, maganda sa mag-asawa. Kung mag-asawa kayo, yung asawa mong babae, mahal na mahal si Jesus, ikaw din, mahal na mahal mo si Jesus, pag nag-awa kayo, hindi mo sasapakin si Jesus niya. Kasi si Jesus mahal niya. Mahal mo. So, ang mangyayari, yung relasyon nyo, gaganda kasi pareho kayong nagmamahal kay Jesus. Wala pa ako nakitang si Jesus sinaktan niya ang kapwa niya. So, kaya pag ikaw ay anak, magulang, ate, kuya, at si Jesus Christ ang number 1 sa relationship mo, miskin may problema sila, okay lang kasi Lord, bigyan mo ako ng lakas para yung aking mga mahal sa buhay. Hindi kami magkawatak-watak, magdemandahan, mag-awayan, magsuprodan, magpatayan. Usong-uso ngayon yan. So, relationship. God must be first in our relationship. Alam mo, sabi ng Acts 5:9, nung pinipigilan yung mga apostol, namatay si Kristo, nabuhay muli, nagbago buhay niya, nangangaral sila. Sabi ng mga pare at saka mga Roman soldier, tigil kayo niyan, ha? Uhuli namin kayo.
Sumunod kayo sa amin. Ang sabi ni Peter, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi tao. Ang Lord ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Kung matatandaan nyo, hindi ko nakwento kanina, pero hindi ko nakwento ng matagal. Naalala nyo yung 3 Hebrew children sa aklat ni Daniel? Si Shadrach, Meshach, and Abednego. Kinuha sila mula sa Jerusalem, nilagay sila sa Babylonia as exile, pinag-aral sila, naging magaling sila. Pero one day, sa sulsul ng isang galit sa mga Jew, gumawa sila ng isang malaking imahen ni Nebuchadnezzar. At sabi, pagtugtog ng mga trompeta at pompyang, lahat ng mamen dapat lumuhod, sumamba. Ganun nga nangyari. Pero hindi lumuhod at sumamba. Yung si Shadrach, Meshach at Abednego, sabi ng mga sulsul, Hari, lumapit si totoo ba ang narinig ko na kayo ay hindi sumasamba sa imaheng ginawa ko at pagtugtog ng trompeta? Sige nga, subukan natin. Sabi ng tatlo, O Hari, gusto naming malaman mo na may Diyos kaming kinikilala. At alam namin, ang Diyos namin, ililigtas kami sa apoy. Yung pugon na pagtapunan sa ayaw sumunod. Pero, ito sabi ng mga dalawa, at verse 17, kung kaya ng Diyos na pag nagsisilbahan namin, na iligtas kami sa napakainit na pugon at mula sa kamay mo, mahal na hari, ililigtas niya kami. Pero sabi niya, pero kahit di niya kami iligtas, wow! Gusto po naming malaman mo, mahal na hari, may galang, na di kami magsiserve sa mga Diyos mo at di kami magwo-worship sa ribultong ginto na pinagawa mo. Wow! Kasi Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego became powerful because they put God first. Siya ba ang first? Sa relationship? Powerful. S. Ano yung F? First, finance. I, interest. R, relationship. And S, yung S, sa inyong mga schedules. Sa inyong mga schedules. Sa inyong mga calendar. Sa inyong mga appointment. Alam mo, sa totoo lang, we are so busy. Anong ginagawa? Wala. Sa mga bagay na hindi mahalaga. Paano na lang mahalaga? Kasi nung nawala, nagpatuloy ka naman eh. In fact, masaya kang nawala. Kasi habang naroon siya, o yun, o ganito, salimuot ng buhay mo eh. So, gusto kong malaman nyo na hindi pwedeng busy ka. Hindi pwedeng marami akong pinagkakaabalan. Mas higit kay Lord? Mas importante sa number 1? Sa nag-create sa'yo? Burden ang mag-serve? Burden ang mag-church? Alam mo, si David nakakatuwa eh. Sa Psalms, sabi niya, sa Psalms 55 verse 16, sabi niya, pero kay Lord na aking Diyos, sa Kanya ako maghihingi ng tulong, kahit na ano mangyari, sisave niya ako. Tapos may verse, evening and morning and noon, I will praise the Lord. Grabe, araw-araw, si Lord ang number 1 sa buhay niya. Kaya nga, importante na tayo ay aral, sanay, buong loob. Sa John chapter 15, narito yung elements, paano ka kaganda buhay mo eh. Dapat ito na, pag wala ito, mahirapan ka. Number 1, sabi dito, kung nakakonect kayo sa akin, at sinusunod nyo ang mga teaching ko, pwede nyong hingin ang kahit ano at ibibigay ko sa inyo. Pag marami kayong bunga, napapatunayang mga disciple ko nga kayo, at napaparangalan ang tatay. Ano yung 5 ingredient? 1, connected ka kay Lord. If you abide in me, make connection. Hindi naman pwedeng yung sanga, malayo sa puno, dapat dikit yan. Proximity is close, nagdadaloy ang mga sap, yung mga katas. So number 1, you have to have a relationship with God. Number 2, you have to be reading your Bible. Sumusunod sa mga teaching. Tatapatin ko po kayo. Hindi kayo lalago sa pakikinig lang ng mensahe sa akin. Dapat suriin mo, basahin mo, aralin mo, memorize mo. The only document that speaks about God completely is the Bible. Yung mga historical books, mga sinulat nila, galing sa Bible. Kaya magmula nang dumating ang Bible, lalo na ang mga Hudyo,
Bakit? Alam mo ba't galit na galit ang mga tao sa mga Hudyo? Ba't lagi silang gustong pati annihilation eh? Kasi they were the one who introduced na may God at merong judgment. You don't obey, ayaw nating ma-judge. Kaya lahat ng tao, instigated by Satan, trying to annihilate the Jew because they are the one in history who spoke and taught about there is a God, one God, and this God will one day judge you if you do not obey Him. So number 1, relationship. Number 2, Bible. Number 3, prayer. Ask anything. Humingi ka. Hindi nagtatago ang Lord. Ask Him. Manalangin ka, sasagot ang Lord. Pangatlo, magkakaroon ka ng bunga, magandang buhay. Gaganda buhay mo, makakatapos sa pag-aaral mga kapatid mo, magiging lawyer ka, magiging engineer ka, magiging doktor ka. Kaya, alam mo, pag nangyari ito ang gusto ng Lord eh. Napaparangalan mo ang Lord. Nasasabi mong, ang bait mo, Diyos, ang pakabuti mo. Ang balik nun, yes anak, napaparangalan ako. Kasi sa buhay mo, nakikita ang kabaitan ko. Kaya yung teaching natin na thumbs up, powerful sa akin yun. Hindi mahalaga yung kung ano-ano mga physical at material na bagay ang mahalaga sa akin. Pag tinignan ako ng Lord, sabi niya, anak ko yan, mahal niya ako. Mahal niya ako. Last, kinakailangan siya rin ng number 1 sa ating T. Ano yung T? In all of our troubles. In all of our journey sa life. Kasi lahat tayo, di ba? Lahat naman tayo dumadaan sa mga pagsubok or trouble. Pero huwag kang matakot sa trouble, may troubleshooting eh. Yung mga problema, ginagamit ng Lord para mas gumaling ka, mas maging humble ka, mas maging matalas ka, mas maging maingat ka. All for your good. Una kong tinuro to sa Coronadal, tapos sa Amerika, tapos sa London. Ito yan eh. Nakikita niyo yung brokenness? Yan tayo. We live in a broken life. Broken family, broken dreams, sakit, problema, kahirapan. Tapos yung araw na yun, para yung mga cord ng bungee jumping. Kala mo magbibigay ng pag-asa sa ito, babalik, broken ka na naman. Pero kinakailangan, mag-start tayo sa una, yung design ng God. Huwag kang lumihis. Kasi pag lumihis ka, kasalanan yun, mababreak ka. Pero may paraan si Lord. Bumalik ka sa Kanya, yung cross ni Jesus Christ. He came, arrow down, He rose again, and He died for you para ma-restore ka sa design ng God, which is perfect, beautiful, abundant, and great happiness. In all of our troubles, dapat, number 1 si Lord. Look at sabi ng Proverbs 18, verse 10. Sabi ng Lord, anak, si Lord ang parang matibay na tore. The Lord is a tower. Takbuhan siya ng matuwid para mag-isip. Kaya tumatakbo kay Lord. Look at another verse sa Psalms. Pinagtatanggol ako ni Lord. Siya ang matibay kong depensa at tagapagligtas. Siya ang aking Diyos, tagapagtanggol ko at takbuhan. Siya ang aking shield at nagliligtas sa akin. Talagang safe ako sa Kanya. So pag may problema ka, huwag kang problema ka ba? Hahanap ka ng libangan. Ang isang takbuhan lang dapat. Si Lord, safe ka dun. Siya ba ang first? Maybe, yes, He is first, pero medyo hindi na ata, nawala yung isang letter. Pero mahal mo siya. I do not discount na mahal mo siya. Pero pagka may kulang, hindi tatakbo na maayos eh. I want all of you to consider, Lord, gusto kong maging tapat at ikaw na lang ang i-worship ko. Kasi ikaw naman ang tatay, our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Ama namin, iba ka sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, yung mga utos mo mapasa amin. At sundin ang loob mo. Ano yung nasa loob mo na gusto namin makuha, Lord? Hindi kami malayo sa loob, masama ang loob, kundi kasama namin sa kalooban mo. We want to be as close as we can to your kalooban. So I will ask all of you to make a decision today. Maybe say, Christian ako, alam ko na yan. Yeah, but maybe ito yung time to be reignited, re-on fire. And make a declaration, you are going to be first in my life. Kasi kung di siya ang first, wala siya sa bilang.
Kasi hindi siya pwedeng maging second. Because He is God. Pag second siya, He's not God. At pag siya second, windang ang buhay mo. At pag namatay ka, wala kang buhay na walang hanggan sa langit. Kasama siya sa paraiso. Jesus died on the cross. Jesus is saving you. Ligtas na tayo. Jesus wants you to be whole and prepare you para magamit ka niya habang buhay tayo. We will honor God sa buhay natin, sa paglilingkod, sa araw-araw, maliliit na bagay. Pagiging nanay, ate, kuya, tendero, may-ari ng negosyo, ano man yun, we will honor God in everything we do. Tutuma, sulong. And we are welcoming His help every day until we go to His eternal kingdom.